Nakabibingi ang katahimikang bumabalot sa Lumanay Village. Maging ang ugong ng hangin ay panaka-nakalang maririnig. Tila ba ibinubulong ang nagkukubling lihim sa bawat tahanang nakapinit ang pintuan. Mula sa isang maliit na kubo na natatakpan ng naglalakihang mga abandonadong bahay, lumabas ang uugod-ugod na babae, si Lola Sepia. Narinig kasi niya ang ugong ng paparating na sasakyan. Sa isip ay meron na namang mga dayo. Isang puting van ang huminto sa tapat ng malaking bahay. Bumaba ng sasakyan ang nasa manibela na si Paul. Napatingin sa matanda. Nilapitan niya para tanungin kung doon ba ang Lumanay Village. Marahang tumango si Lola Sepia. Hinahanap ng lalaki si Mr. Alonzo, ang may-ari ng transient na i-rent nila. Itinuro ng matanda ang malaking bahay sa kaliwa ng court. Iyon daw ang paupahan ni Mr. Alonzo, pero wala ito. Kakaalis lang kaninang umaga. Huwag daw silang mag-alala dahil ibinili nito sa kanya ang pagdating nila. Magdududa sana si Paul, pero nang makita niyang hawak ng matanda ang susi ng transient, ay naniwala na siyang ipinagkatiwala nga sila rito ni Mr. Alonzo. Malaki ang bahay, mukhang mamahalin ang mga gamit. Maraming available na kwarto, kaya tuwang-tuwa ang magkakaibigang kinabibilangan ni Lilibet. Ani Lola Sepia, kung may kakailanganin sila ay puntahan lang siya sa kubong nasa likod ng ikatong bahay sa hanay na iyon. Patalikod na sana ang matanda nang may maalala. Binilinan niya ang magkakaibigan na huwag nang lalabas pagpatak ng 12:00 ng gabi. Tinanong ni Lilibet kung bakit. Anong matanda, mahiwaga ang lugar na yon. Paengkanto, baka bigla na lang silang mawala. Bukod doon ay meron ding mga gumagalang aswang sa hating gabi. Nagkatinginan ang magkakaibigan. Tanong ni Paul, alam ba yun ni Mr. Alonzo o nananakot lang ang matanda? Hindi na umimik si Lola Sepia. Tinalikuran na niya ang magkakaibigan at isinara ang pinto. Halos sabay-sabay na nabigkas ng magkakaibigan ang salitang word patungkol sa matandang babae. Maaga pa ang gabi, nagyosi ang ilan sa magkakaibigan sa harap ng transient. Napansin nila na bukod sa isang disenyo ng bahay ay pare-pareho ring tila walang mga nakatira. Ani Lilibet, kanina namang maliwanag pa ng konti pagdating nila ay mukhang maayos naman ang mga bahay. Parang may mga nakatira. Pero ngayong gumabi na ay parang nag-iba. Nagkaroon ng maraming ligaw na halaman sa paligid. Mga baging, lumot at sirang bahagi ng mga bahay. Hindi maiwasan ng magkakaibigan na makaramdam ng takot, kaya idinaan na lang ni Lilibet sa biro ang kaba niya. Aniya, baka masyado lang silang pagod sa biyahe kaya hindi nila napansin, pero kung sakali man na ghost town ang napuntahan nila, hindi raw ba't mas exciting, may thrill? Kaso sa halip na matawa ay biglang nagunahang pagpasok sa loob ng transient ang mga kaibigan niya at naiwan siya sa labas. Napakamot na lang siya ng ulo. Susunod na rin sana siya sa kanila nang biglang may dumantay na kamay sa balikat niya. Iyon pala ang dahilan ng mga kaibigan niya sa pagtakbo. Nakakita na nakakatakot na itsura ng babae sa likuran niya. Napaatras din siya, pero natigilan nang magsalita ang babae na tila wala sa sarili. Anito, kailangan na nilang umalis. Umalis na kayo, paulit-ulit na sabi nito. Hindi na nakatiis si Lilibet. Nagmamadali siyang pumasok sa loob. Agad na isinara ang pinto. Tapos ay maingat niyang hinawi ang kurtina para silipin ang babae sa labas. Pagsilip niya ay wala na ito roon. Sinabi niya sa mga kaibigan ang tungkol sa babaeng sa tingin niya ay kulang sa pag-iisip. Sinang-ayunan naman siya ng mga ito na nakakatakot nga ang babaeng yon, pero hindi siya sinang-ayunan na umalis na sila sa gabing yon. Pagod na raw sila at isa pa, paano ang binayad nila ron? Lalo at wala pala si Mr. Alonzo. Hindi na nagre-reply sa messenger at hindi rin makontak ang phone number na ibinigay nito. Nagdesisyon sila na puntahan ang kubo ni Lola Sepia na ayon dito ay nasa likod ng ikatong bahay sa hanin na yon. Natagpuan naman nila, nalaman nila mula rito
na ang babaeng nakita nila ay nagngangalang Juana, na wala sa katinuan ng iwanan ng asawa tapos walang anak at nasa malayong lugar ang mga kamag-anak. Ayon pa kay Lola Sepia, hindi talaga nila makokontak ngayon si Mr. Alonzo dahil nasa business trip daw ito. Kaya nga ipinagpili na lang sila sa kanya. Huwag na lang daw nilang pansinin si Juana. Safe naman daw ang lugar. Basta huwag lang silang lalabas ng alas 12 ng hating gabi. Pagkagaling sa bahay ni Lola Sepia ay naglakad-lakad ang magkakaibigan sa paligid ng village. Nag-usap-usap sila at nagkasundo na hindi na lang sila aalis. Tatapusin nila ang 3 nights nila ron. Total naman, ang plano nila ay maghapon silang mamamasyal. Kaya kung ano man ang hiwaga ng lugar sa gabi ay hindi na nila siguro mapapansin. Lalong hindi sila lalabas ng alas 12 dahil sa malamang ay tulog na sila sa mga oras na yon. Kakalimutan na lang nila ang tungkol kay Juana dahil kung tutuusin ay hindi pala ito nakakatakot kundi nakakaawa dahil sa nangyari rito. Nang makasalubong ulit nila ito, tulad kanina ay pilit na naman sila nitong pinaalis sa lugar na yon. Mula sa likuran nila ay nagsalita si Lola Sepia. Pinagalitan si Juana at sinabihan itong umuwi na dahil malapit ng maghating gabi. 11:55 p.m. Nagising si Lilibet na nawiwiwi siya. Pagpunta niya ng banyo ay narinig niya ang lagaslas ng tubig. Kaya tinungo na lang niya ang isa pang CR pero nakalak yun. Hindi na niya mapigilan. Kumuha siya ng tissue sa kwarto at lumabas na lang siya. Naupo sa likod ng malagong halaman sa gilid ng transient. Nang sa wakas ay makaraos ang dalaga, tumayo na siya para bumalik sa loob. Nang biglang sumara ng malakas ang pinto at hindi na niya iyon mabuksan. Kinalampag niya ng kinalampag, tumawag din siya ng tumawag sa mga kaibigan, ngunit tila walang nakakarinig sa kanya. Paglingon niya ay kinilabutan siya nang makita sa likuran si Juana. Nakatitig lang ito sa kanya. Natigilan siya nang unti-unti itong humakbang palapit. Sinabihan niya ito na huwag lumapit pero tuloy pa rin ito sa pagkakbang. Naghagilap siya ng pwedeng ipamukpok dito pero wala siyang makita kaya nagsisigaw na lang siya at humingi ng tulong sa mga kaibigan. Subalit tila hindi talaga siya naririnig ng mga ito. Walang nagigising sa kanila. Hindi niya alam kung sino ang nasa banyo kanina nagising pero kung sino man yun ay tila hindi rin siya naririnig. Gumapang na talaga ang takot sa buong katawan niya nang mahawakan siya ni Juana sa braso. Nagpumigla si Lilibet sa pagkakahawak sa kanya ni Juana pero nagpumilit din ito sa paghila sa kanya palayo sa bahay hanggang sa pareho silang matumba sa harap. Sinanyasan siya ni Juana na huwag mag-ingay. Halos sabay silang napatingin sa bahay nang umuga ito ng medyo malakas. Kasunod niyon ay ang pag-alingaw-ngaw ng mga nakapanghihilakbot na sigaw mula sa loob. Mga boses iyon ng mga kaibigan ni Lilibet. Napatanong si Lilibet kay Juana kung anong nangyayari. Sa mahinang boses, sinabi ni Juana na ang mga kaibigan niya mula sa oras na iyon ay magiging parte na ng bahay na iyon. Magiging mga multo tulad ng nangyari sa iba. Nanlaki ang mga mata ni Lilibet. Namilog ang ulo. Hindi makapaniwala kung paano iyon nangyari. Kwento pa ni Juana, nagsimula ang lahat nang iwan si Lola Sepia ng asawa niya at mga anak sa panahon na nagkaroon siya ng malubha at nakakahawang ketong. Pati ng mga kapitbahay nilayuan siya. Kaya naman nakipagkasundo siya sa demonyo. Isinumpa niya ang kanyang pamilya, pati na rin ang lahat ng tao sa village na yon. Lahat ng nakatira ron ay makukulong sa kani-kanilang mga tahanan. Lahat ng dadayo ron ay madadamay. Wala na raw pwedeng mang-iwan sa kanya na kahit sino. Wala nang sino man ang makakalayo pa sa kanya. Tinanong ni Lilibet si Juana kung kaano-ano si Lola Sepia. Ang sagot ni Juana ay bunsong anak. Pagkasabi ay sinundan iyon ng nakakakilabot na paghalakhak ni Juana. Dali-daling tumayo si Lilibet. Muling kinalampag ang pinto ng transient at tinawag ang mga kaibigan. Ani Juana, huwag na siyang magpumilit pumasok dahil hindi na niya maililigtas ang mga kaibigan niya. Magpasalamat na lang siya na nakaligtas siya
dahil sa paglabas niya kanina, hindi siya inabutan ng 12:00 sa loob ng bahay. Kung nakinig lang daw sila sa kanya, sana ay nakaligtas silang lahat. Pero katulad din sila ng iba, hindi siya pinakinggan dahil sa kanyang kakulangan. Matapos sabihin iyon, ay nagsimula na maglakad palayo si Juana habang tawa pa rin ng tawa. Umuwi si Juana sa kubo ni Lola Sepia. Ngumiti ang matanda nang makita siya. Iniabot sa kanya ang cellphone at sinabihan na replyan na ang mga naghahanap ng mapagbabakasyonan. Tsak na madaragdagan na naman ang koleksyon niya ng mga multo dahil sa pagpapanggap ni Juana bilang Mr. Alonso. Pero hindi natuwa si Lola Sepia nang malamang may isang nakaligtas. Pinarusahan niya si Juana, hinagupit niya ito ng latigo sa likod. Si Lilibeth naman ay bumalik sa sasakyan ng umiiyak. Naupo siya sa manibela. Naupuan niya ang lighter na pag-aari ni Paul. Nakita rin niya ang basyo ng mineral water. Gumawa siya ng paraan na makakuha ng gasolina mula sa sasakyan. Mabagsik ang mukhang tinungo ang kubo ni Lola Sepia at walang pagdadalawang isip na binuhusan ng gas at sinindihan ang bahay kubo nito. Napigla sina Lola Sepia at Juana. Huli na para makalabas sila tulad ng mga ikinulong nila sa mga bahay na naging abandonado dahil sa pakikiisa nila sa demonyo. Sa pagkamatay ng dalawa, kitang-kita ni Lilibeth nang maglabasan mula sa mga abandonadong bahay ang napakaraming tila mga kaluluwang nakalaya, kabilang ang kanyang mga kaibigan. Napaiyak na lang si Lilibeth habang pinapanood ang mga ito paakyat sa langit. Tapos ay sumakay na siya sa van at umalis sa lugar.